Ginugulo at nagugulo ang ating bansa dahil lang po sa mga ambisyosa na mga politiko. Especially yung grupo na gusto talagang mag-take over o agawin ang kapangyarihan kay Pangulong Marcos. Sa akin pong opinyon at analysis, okay, itong nangyayari sa ating bansa, hindi ito para sa mamamayan. Hindi para sa magandang buhay ng mga Pilipino ang ginagawa ng ibang sektor, lalo na ang mga anti-Marcos o nagmamadali na palitan si Pangulong Marcos at hindi makapaghintay na matapos ang term ng Pangulo sa 2028. Yan po nakikita ko. Kasi uulitin ko yung madalas kong sinasabi. Wala pong inilalatag na solusyon ang mga gustong mamagaw ng kapangyarihan kung ano ang dapat gawin sa maraming problema ng ating bansa. Wala. Maaaring hindi nila alam ang solusyon o maaaring talagang wala silang plano. Ang gusto lang nila maagaw, matanggal sa pwesto si Pangulong Marcos at sila ang maghawak. Yan po ay anti-poor o laban sa kalayaan at demokrasya ng mga Pilipino sa matinong pamahalaan. Yan po yung observation at opinion ko. At ang makikinabang, hindi lang po itong iilang sektor na gusto at atat sa kapangyarihan. Ang makikinabang pag nawala si Pangulong Marcos ay China o pro-China. Kasi yung gusto nilang ipalit, kaibigan ng China. At magagawa na ng China kung ano ang gusto nilang gawin. Hindi lang West Philippine Sea ang makukuha nila. Kung yung matatandaan, ang mga barko ng China ay nakakaabot na ng ibang rehiyon o probinsya like Mindanao. Maraming mga isla tayo na malapit sa kanila ang gusto nilang kuhanin. Kaya mas gusto ng China, kaibigan nila, malapit sa kanila ang magiging Pangulo ng Pilipinas. Ayaw nila ng China na manatili si Pangulong Marcos Jr. kasi lumalaban si Pangulong Marcos sa karapatan at obligasyon ng mamamayan at ng Pilipinas na atin ang West Philippine Sea at iba pang mga isla. Kaya posible na ang China ay may kinalaman sa nangyayaring political crisis o ano man ang nangyari sa ating bansa para sirain ang liderato ng Pilipinas. May upo nila ang kanilang gustong kakampi at magagawa na nila ang gusto nilang mangyari sa West Philippine Sea. Napakadelikado po niyan. Kawawa ang Pilipino, kawawa ang mga mangingisda, kawawa ang ating mga Coast Guard at mga nakatira dyan sa tabi ng West Philippine Sea pag nakuha ng China ang karagatang pag-aari ng Pilipinas. Kung yung mga gunita from day one, lumaban si Pangulong Marcos. Kahit 1 pulgada ng property ng Pilipinas o lupa ng Pilipinas ay kanyang ipaglalaban, hindi niya ipamimigay kahit kanino, lalo na sa China. Ayaw na ayaw ng China yan. Sinabi yan ni Pangulong Marcos noong September 2022 sa United Nations General Assembly. At yan ay paulit-ulit na sinasabi sa mga international conference ni Pangulong Marcos. Ayaw na ayaw ng China yan. Kaya gusto nila, ang pumalit kay Pangulong Marcos ay yung kaya-kaya nila, yung kakayanin nila, yung susunod sa kanila, katulad ng ginawa, yung pakipagkaibigan ng dating Pangulong Duterte. Anong nangyari sa atin? Ngayon, ang Vice President ay anak ng dating Pangulong Duterte. Anong mangyayari pag sila? Yan po yan. Kaya sa akin nga po, opinyon, inuulit ko, hindi para sa mamamayan ang pinaglalaban ng mga atat sa kapangyarihan makabalik sa pwesto. Kaya maging maingat po tayo. Huwag kayong matakot, mamamayang Pilipino. Ako pinaninindigan ko ito at sinasabi ko ito, kaya may tutulong nyo sa akin at sa ating gobyerno. I-share, i-like po ninyo ang aking mga topic tungkol dito. Dahil direct to the point tayo magsalita at diretsahan tayo. Walang paligoy-ligoy. Straight to the point na ang mga nagpapatalsik at gustong mangagaw kay Pangulong Marcos, yan ang kanilang gustong gawin. Wala silang nilalatag na solusyon
sa problema. Posible nga gusto pa nilang pagtakpan ang mga kakampi nilang sabit o sasabit sa graft and corruption. Kasi lumabas na mga pangalan ng senador, hindi ko sinabing guilty na sila. Ano ba ang dating? Di ba pro Duterte? Isa kongreso garon din. Yung mga kontraktor na mga big time na nakinabang ngayon, nakinabang din ng matindi sa Duterte administration mula pa nang sila ay mayor ng Davao City. So, yan na po yun. Kaya sila nagmamadali, sinabi ng Pangulo, ipakukulong niya bago magpasko. Ilang linggo na lang Pasko na. Kaya atat na atat sila na agawin ng kapangyarihan at nang hindi makulong ang kailang mga kasamahan at hindi mabulgar ang lahat pang pwedeng malaman ng tao. Kasi dahan-dahan na nadidiscover ng Marcos administration ang maraming butas, problema na posibleng naabuso sa mga nakaraan. Kaya binabaliktad nila ang lahat na pinipilit na ang Marcos administration ang corrupt, Marcos administration ang masama, Marcos administration walang ginagawa, kung ano-ano mga akusasyon. Nililin lang ang mga Pilipino. Pero dahil paulit-ulit na nilang ginagawa yan, hindi naman nakukumbisi ang tao dahil nakikita nating mga Pilipino na mayroong malasakit sa bansa at sa Pangulo na mali yung kailang ginagawa at mga plano. Kaya magpatuloy tayo, maging matatag. Huwag tayong manahimik, huwag kayong manahimik, ipaglaban ang karapatan ng taong bayang bumoto kay Pangulong Marcos na manungkulan siya hanggang 2028. Sa 2028 ang labanan, presidential election. Hindi ngayon. Ang pang-aagaw sa kapangyarihan, pagpapaalis na kapwesto dahil sa interes lamang nilang personal at iba pa, hindi dapat nagtatagumpay. Kasi kawawa ang mahirap, kawawa ang mamamayan. Maniwala po kayo. Okay? Naku, isang issue pa. Niliwanag na po, nabalitaan ba ninyo? Salamat sa Iglesia ni Cristo kasi isa rin ako sa nanawagan ng isang linggo pa na liwanagan nga nila kung bakit nila biglang itinigil yung 3 araw na rally nila dyan sa Luneta. Inamin na po ng Iglesia ni Cristo, yung kailang tagapagsalita, hindi ako nakakamali, na isa sa dahilan ay yung hindi nila inaasahan na sasabihin at ginawa ni Amy Marcos na mga batikos laban kay Pangulong Marcos sa kanyang kapatid, sa First Lady at kanyang pamangkin. Isa yun sa dahilan kung bakit pinutol o bakit natigil ang 3 araw na rally. Kasi hindi nila inaasahan yon, hindi sila sang-ayon doon. Yan po ang sinasabi. Para bang pinayagan nilang magsalita si Amy, pero hindi nila alam na yun ang sasabihin. Wala naman silang magawa, hindi nila mapigilan. So, ang ginawa nila, tinapos na yung rally. Kaya pala natapos ng Monday ng gabi. Dapat aabot pa yun ng Tuesday, Sunday, Monday, and Tuesday. Pero, nung magsalita si Amy Marcos, naputol na. Kasi hindi yun gusto ng INC. Mabuhay ang Iglesia ni Cristo at ang lahat na nagrally dyan sa Luneta. Tama po yung inyong ginawa. Kasi kung nagtuloy pa kayo ng isang araw pa, baka meron pang ibang magsasalita, susundan yung ginawa ni Amy, kayo po'y magagamit. Kasi malayo na yung topic ni Amy sa demokrasyang inyong pinaglalaban, transparency, kasi ang ginawa ni Amy, hindi demokrasya, paninira, pambibintang, pagwasak sa kanyang pamilya. Ginamit ang INC. Kaya ayaw ng INC yun. Ayun po ang latest report. Nire-respeto ko ang mga member at religious na Iglesia ni Cristo. Mabuti lang po at tinapos ninyo. Hindi na kayo nagamit pa ng ibang mga umaabuso. Maging aral na rin sa lahat ito sa susunod na huwag niyong payagan niyang ganyang mapanira na mga statement na malayo sa tunay na demokrasya at katotohanan ating hinahanap pare-parehas. Okay? Any comment, reaction? Mabuhay ang INC sa buong mundo at iba pang reliyon.